Pag-usapan natin yung mga prohibited formats o pinagbabawal na format sa paggawa natin ng ating content videos. Una nga dyan yung static video. Ano ang tungkol dito sa static video? Sabi niya dyan, content that contains one static image and little to no motion. Ibig sabihin, estatwa yung nilagay mong video. Maaring nilagyan mo lang ng background music o sound pero hindi gumagalaw yung video. Prohibited o pinagbabawal na format. Pangalawa, yung static image poll. Sabi niya dito, content posted for the sole purpose of increasing engagement by asking people to react to questions posed by the content. Example nga nito, yung ginagawa dati ng karamihan na anong mga bansa ang nagsisimula sa letter N, anong mga isda ang nagsisimula sa letter D, yung mga ganyang tipo, nadudumugin ka naman ng maraming creator para mag-comment, maglagay ng sagot. Yan po ay pinagbabawal na format ng ating video sa ating reels at sa ating wall. Next, yung slideshows of images. Yung mga picture lang lahat, papalit-palit lang yung mga picture, nilagyan mo lang ng background music at sound o kaya context or text doon sa iyong nag-play na slideshow, bawal na format. Next, yung looping video. Sabi niya, content that loops and displays the same segment multiple times. Looping content can include GIFs and content of varying lengths. Yung collection of videos mo lang na paulit-ulit na nagro-roll habang hindi natatapos yung nilagay mong background music o sound o text, bawal pong format yan. Text montages, bawal ding format to. Sabi niya, content that primarily displays still or moving images with overlaid text. Yung video mo nga gumagalaw pero mas agaw pansin naman yung nilalagay mong malalaking mga text. Nawawalan tuloy ng value yung sense ng video na nilagay mo. Bawal na format. At ang huli, yung sabi niyang embedded ads. Content that already includes embedded pre-roll, mid-roll, post-roll, or banner ads where Facebook offers ad placements. For example, a video that includes manually inserted mid-roll ads is ineligible for in-stream ads. Meron na kasing ini-insert na mga advertisement si Meta sa ating mga nagro-roll na video. And parang napakalaking sampal naman na doon sa video, nagpro-promote ka nung ads or mga gustong i-promote ng mga advertisers na nagbabayad ng promotional dito sa mga developer at dito sa platform ni Meta para lang mag-roll yung kanilang advertisement. And yet, kakalabanin mo, naglalagay ka rin ng mga product dyan sa iyong video na prinopromote mo din. O, diba? Kupal mooks na mga pangyayari. O kaya kung minsan, nag-screenshot ka din doon sa mga nagro-roll mong video in the past na may dumadaan ng mga videos na yan yung means of earning mo sa pagkakaroon ng ads. Parang nandoon, nang fake ka doon sa pagro-roll ng video mo kasi natamaan yung ads na dumadaan doon sa in-screenshot mong mga picture para gusto mong gawing content. Yan po ay pinagbabawal na klase ng mga format. Kaya sabi ko nga yung video na meron nang promotional ads na pinapadaan ni Meta as means of your earnings, gumamit ka pa ng ibang mga ipropromote mo ding siguro sariling products mo or kung ano-ano yan na sinasama mo doon sa video mo. That is forbidden format. Isang mahalagang paalala rin na wag na po tayong masyadong nagpapalinlang dito sa mga content creators na marami ng followers o naging famous na kung minsan lilinlangin pa, lalo na itong mga baguhan, magpapakita ng pruweba na tignan mo itong format ko, bakit ako ganito ang format ng video ko, kung bawal yan, bakit inaalaw ni Meta? Wag na po ninyong ulit-ulitin na nagva-violate dahil kung minsan hindi ka agad nagbibigay ng alert si Meta. Baka tong kapalpakan ng famous content creator na binubuntot-buntutan mo ay maging kapalpakan mo din later on. Huwag nating susubukang i-design o pasunurin si Meta sa gusto nating pattern. Tayo ay nakikigamit lang sa kanyang platform. Therefore, lahat ng nilalagay ni Meta dyan na hindi dapat labagin, sundin po natin. Hindi porke marami na tayong followers, naging sikat na tayo na ang magbida-bida sa ating sariling pamamaraan. Huwag po nating linlangin ang kapwa nating content creator. At paalala lang, mga kapwa ko content creator, kung hindi pa ninyo alam ang pattern at ginagawa ninyo, mag-spend po kayo ng time na magbasa
pagbasa-basa ng community standard policy ni Meta, dahil yan pong policy and community standard ay nagbase din si Meta sa demand ng kanyang mga developers. So kailangan i-jive po yan. Kailangan na-handle properly ni Meta ang kanyang mga users o content creator, dahil nagre-reflect sa kanya ang mga violations na na-acquire ng mga users or content creator na gumagamit ng kanyang platform. Naapektuhan din yung business ng mga developers sa paglabag na ito sa mga advertisers na gustong maglagay ng kanilang promotion sa ating mga videos. Huwag po nating gamiting basihan ang dami ng followers o pagiging famous, dahil yung iba ay hindi po organic na nag-grow. Yan po ay ginamitan ng boosting. Ang mga nandyan ay robot, o let's say may dumadaang ads, may blue badge, mayroon din silang mga monetization. Huwag na po nating antayin na bawiin ni Meta ang ating tools, ang ating opportunity. Huwag na po tayong mag-violate. Yan lang po ang paalala ko. Dahil pinasok mo yan, huwag mong antayin na pagdating ng panahon, iyak-iyakan mo yung pinaghirapan mo. Be abiding content creator. Salamat po. And if you find my content beneficial, huwag po kayong mag-hesitate na i-share para marami pong makaalam. Salamat po ng marami. Again, follow for more, and I am Joey Cabillan Garcia, ang inyo pong organic at helpful content creator na hanggat kaya ko pong ituro ang totoong nalalaman ko ay hindi po ako mahihiyang i-share sa inyo. Gusto ko po kayong matuto ng tunay na kaalaman. Tara, sabay-sabay tayong umangat in organic way. Thanks for watching. Subscribe for more.